Super Radio, DZBB, Balitang Tama, Balitang Totoo. Oras 1 minuto makalipas ang 3:00 ng madaling araw. Gising na! Balitaan na! Maiinit na balita, hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Mga balitang sabay-sabay nating mamarkahan. Markado! Kasama si Mark Bakalalad. Markado! Magandang madaling araw mga kapuso, ngayon po'y Martes, May 5, 2026. Tara na at markahan ang mga balitang dapat yung malaman. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Ito po ang programang Markado kung inyong kapuso, Mark Bakalalad. Markado! Sa latag ng ating mga balita, presyo ng mga produktong petrolyo may dagdag bawas ngayong araw. Sa anunsyo ng Department of Energy o DOE, 2 pesos and 21 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 2 pesos and 66 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Pero ang kerosene may rollback na 3 pesos and 53 centavos. Epektibo ang price adjustment sa mga produktong petrolyo simula mamayang 6:00 ng umaga. Markado! Presyo ng liquefied petroleum gas o LPG inaasahang tataas ngayong buwan. Ayon sa Department of Energy, tataas ng piso at 22 sentimo ang kada kilo ng LPG. Katumbas ito ng 13 piso at 42 sentimo sa 11 kilong tangke. Gayunman may ilang kumpanya ng LPG ang nagpatupad ng rollback sa presyo ng LPG. Markado! Tol sa isang bahagi naman ng Cavite-Laguna Expressway o CALAX, isang buwang libre simula kaninang hating gabi. Ito ang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos kasunod ng pagbubukas ng subsection 3 ng CALAX na may habang 7.88 kilometers. Ayon kay Pangulong Marcos, libre ang toll mula sa Governor's Drive Interchange hanggang sa Aguinaldo Interchange sa Silang Cavite. Dahil dito magbabayad lamang ng toll fee ang mga motorista mula sa Mampalasan Street, exit sa lungsod ng Binyan, Laguna hanggang sa Aguinaldo exit. Markado! 6 na bus operators ipinatatawag naman ng LTFRB dahil sa umano'y hindi pagsunod sa diskwento sa pasahe sa ilalim ng Service Contracting Program. Sa impormasyong nakarating sa LTFRB, paulit-ulit na hindi sinunod ng mga konduktor ang fare discount. Ay grabe naman. Batay po sa panuntunan, entitled sa 20% discount ang lahat ng mga pasero, pero pasero habang may 40% discount ang mga senior, PWD at estudyante. Nagbabalang LTFRB na magpapataw sila ng kaparusahan kung mabibigong humarap sa kanilang patawag ang 6 na bus operators sa Mayo 18. Nasa kanila na nga ang buhos lahat ng ayuda di ba? Nasa sektor ng transportasyon. O pagkatapos ganito, tinulungan, aabusuhin pa. Diba? Imbis na dapat na enjoy ng mga pasahero yung pamasahe dahil may diskwento. Ang nangyayari, hindi ito nabibigay. Panahon ng krisis sa langis. So dapat ganito, kung merong tulong na natatanggap sana yung sektor nyo, ibaba nyo rin. Dito sa mga pasahero. Markado! Mga kinatawa naman ng mga transport network companies o TNCs, pinulong ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Layo nitong maisapinalang petsa para sa special payout na target masimulan sa susunod na linggo. Para ito sa mga lehitimong driver at riders na hindi pa nakatatanggap ng cash assistance. Bago ito inatasan ng kalihim ang mga TNC. Nalinisin ng listahan matapos mapag-alaman na may mga doble na nakalista na nagresulta sa napakahabang pila sa mga payout center. Markado! LRT Authority naglagay naman ng tinatawag na cooling room sa bawat istasyon ng LRT2. Sa nasabing kwarto maaaring papresko at mag-relax sa mga pasero, lalo na ang mga senior citizen, PWD at mga buntis. Wala naman umanong requirement o hinihingi ang management ng LRT sa mga pasero nito para makapasok sa cooling room. Pakiusap lamang ng pamuno ng LRTA sa mga pasero na gagamit ng cooling room, huwag itong gawing lounge o tambayan. Markado! Panukalang puputol sa pagpataw ng system loss at value-added tax sa buwan ng bilang kuryente inihain sa Senado. Sa ilalim ng Senate Bill 2076 na inihain ni Senador Rizon de Veros, aamyendahan ang National Internal Revenue Code para tanggalin ang system loss charge sa mga bill sa kuryente. Ayon kay de Veros, pasakat sa publiko ang mga dagdag na singal sa kuryente dahil hindi ito makatwiran.
Gaya na lamang ng systems loss charge na sinisingil mula sa ninakaw na kuryente. Umasa naman si Ontiveros na lulusot ang kanyang panukala na malaki ang magiging tulong sa publiko. Markado! Nuclear power posibleng itayo sa bansa sa susunod na taon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garing, nakalatag na ang roadmap para sa nuclear energy. Sa ayon sinasabi ng kalihim, tuloy-tuloy ang training para sa construction at regulation at meron din capacity building activity. Isaan niyang solusyon ang pagkakaroon ng nuclear power plant para mawala ang pagdepende ng Pilipinas sa mga produktong petrolyo. Markado! Sa ibang mga balita, mga kasambahay, sa Zamboanga Peninsula may dagdag sweldo simula May 20. Yan ay matapos ang probahan ng Regional Wage Board ang 500 hanggang 1,000 pesos na aumento sa buwan ng sweldo ng mga domestic workers sa rehiyon. Epektibo sa May 20, nasa 6,000 pesos na ang maiuwi kada buwan ng mga kasambahay na nasa first-class municipalities at chartered cities kabilang sa lalawigan ng Sulu. Habang 5,500 naman mula sa dating nasa 5,000 pesos ang magiging buwan ng sweldo ng mga kasambahay sa iba pang bayan sa rehiyon. Markado! Bahagi ng Eastern Samar binulabog ng magnitude 6 na lindol kahapon. Batay sa datos ng PHIVOX, natukoy ang epicenter ng lindol 20 kilometro sa hilagang silangan ng bayan ng San Julian sa Eastern Samar. Naidala ang Intensity 5 sa Tacloban City, Intensity 3 sa Kasiguran at Huban sa Sorsogon at Intensity 2 sa Tandag City sa Surigao del Sur. Ang kay PHIVOX Director Teresito Bacolcol, posibleng may maitalang pinsala at aftershocks pero wala na may inaasang tsunami na mabubuo mula sa lindol. Markado! NDRRMC nakahandang tumugon sa epekto ng malakas na lindol sa Eastern Samar. Sa hinihintay na lamang ng NDRRMC ang mga ipadadalang impormasyon ng iba't ibang ahensya sa posibleng epekto ng magnitude 6 na lindol sa nasabing rehiyon. Hanggang kahapon wala pa silang natanggap na ulat ng casualties o pinsala. Pero nagsasagawa na ng assessment ng mga regional at local disaster risk reduction and management office sa mga apektado ng lindol. Markado! Mga paliparan naman sa Eastern Samar hindi nagtamo ng pinsala sa naganap na magnitude 6 na lindol. Ayon sa tagapagsalita ng kaap na si Eric Apolonio, na tinooperasyonal ang mga naturang paliparan at wala ring naapektuhang flights. Kabilang sa mga ito ang Calbayog Airport, Borongan Airport, Catbalogan Airport, Catarman Airport, Hilongos Airport, Gian Airport at Ormoc Airport. Tiniyak naman ng kaap na tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnay nila sa mga airport managers para maayos ang mga operational concerns. Markado! Tuloy-tuloy na tulong para naman sa mga naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon, tiniyak ng DSWD. Kasunod dito ng ashfall mula sa bulkan noong Sabado kung saan apektado ang mga bayan ng Ginubatan at Kamalig. Ayon kay Assistant Secretary Erin Dumlao, tagapagsalita ng DSWD, maliban sa mahigit 200,000 family food packs, nagpaabot na rin sila ng tulong pinansyal sa mga apektadong residente. Patuloy din anyang pakikipag-ugnay nila sa DOH para sa karagdagang N95 face mask para sa mga residenteng apektado ng pag-aalboroto ng bulkan. Markado! Pangulong Bongbong Marcos, tinayak naman na nakabukas ang mga kalsadang papasok at palabas ng Albay. Nagkaroon ng mga clearing operations agad-agad, no? Matapos po yung pagputok ng bulkan na yan. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ito'y para makapasok ang mga dapat ipasok at makalabas ang mga nais umalis. Nakatuon naman anya ang gobyerno na malinis ang mga kalsada mula sa naipong abo. Tinitiyak din ng Pangulo ang pag-alalay sa mga apektadong residente gaya ng pagbibigay ng atensyong medikal at pamamahagi ng face mask. Markado! 3 paaralan naman sa Kamalig Albay nagsilbi ngayong evacuation center para sa mga apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ang sa DepEd kabilang dyan ang Tagaytay Elementary School, Barrio Elementary School at Cabangan Elementary School. Sa kamuang 34 na silid-aralan ang pansamantalang ginagamit bilang pansamantalang tirahan ng 488 pamilya o humigit kumulang 1,315 individual. So yun, may higpit ang pakikipag-ugnay ng DepEd sa mga lokal na otoridad para sa emergency preparedness at safety protocol. Markado! Bulkang Taal, nagpakita naman ng hindi normal na aktibidad. Yan ay batay sa nilabas na bulletin ng PHIVOX makaraan ng 20 volcanic earthquakes na naitala nitong araw ng linggo. Nagbuga rin ito ng mahinang plumes na tinangay patimog Kanluran. Sa natiling nakataas ang alert level 1 sa Taal at patuloy na ipinagbabawal ang pagpasok sa permanent danger zone. Markado!
Nasa 20,000 kilo naman ng expired na frozen na karne. Nasabad sa isang warehouse sa Tanyong Marikina. Ayon kay Police Major Hazel Asilo, tagapagsalita ng NCRPO, galing sa ibang bansang expired frozen meat at nire-recycle at binibenta muli sa merkado. Ginawang pagsalakay matapos makatanggap ang mga otoridad ng reklamo mula sa isang consumer na nakabili siya ng 75,000 pesos na halaga ng karne mula sa warehouse na may amoy na. Ayon kay Major Asilo, 12 tauhan ng warehouse ang arestado at 2 sa kanila ang nagpakilalang may-ari ng bodega na walang naipakitang business permit. Markado! Tangkang panloloob naman sa 2 sanglaan sa Navaliches, Quezon City na bisto ng QCPD. Ayon kay Police Major Jennifer Ganaban, tagapagsalita ng QCPD, natunto ng hukay at ilang kagamitan sa paghukay bagaman walang naabutang sospek ang mga otoridad. Una rito, isang sumbong umano ang natanggap ng mga otoridad tungkol sa naririnig na tunog sa ilalim ng pawn shop. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad habang patuloy na kinikilala ang mga sangkot sa krimen. Markado! Abot naman sa 61.2 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Nasabat sa 4 na sospek sa barangay Bacau 1, General Trias, Cavite. Ayon sa PIDEA, nasabat ang ilegal na droga na tumitimbang ng 9 na kilo sa sinagawang buy-bust operation. Maliban sa mga ilegal na droga, nakuha rin sa operasyon ang buy-bust money, 3 ID, 2 cellphone at ang ginamit ng mga sospek na itim na van. Nasa kustudiya na ng otoridad ang 4 na sospek habang inihahanda ang mga kawalang reklamong isasampa sa kanila. Markado! At 6 na minor de edad nasakip mula sa online sexual exploitation sa Surigao del Sur. Ayon kay NBI Human Trafficking Division Chief Maria Rosalie Laguardia, una na lang naaresto ang nagbebenta ng online content ng mga biktima sa isang operasyon sa Bislig City. Iba-iba mo ng presyuhan sa magkakahiwalay na online platform na binibenta sa mga parokyanong dayuhan. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng NBI dahil marami umunong individual ang sangkot sa naturang gawain sa lugar. Markado! At mga kapuso, yan po ang unang bahagi ng ating balitaan. Standby lang po kayo ha dahil magbibigay na lamang tayo sa ilang mga paalala. Ang oras, 13 minuto makalipas ang 4:00 ng madaling araw. Labanan ng fake news dapat totoo. Markado sa Super Radio DZBB. Markado! Super Radio number 1. Super Radio DZBB. Balitang totoo. Mercury Drug gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB. Hindi pa huli, hindi pa titinag. Super Radio DZBB. Prime Time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita at paghimay sa issue. Melo del Prado sa Super Radio DZBB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ratsa na naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes-Abel at Melo del Prado sa Super Balita sa Umaga Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Malalimang pagtalakay sa may init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes-Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Sa one-on-one, walang personalan. Super Radio DZBB Prime Time. Pagbabalitang walang kinikiningan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Super Radio DZBB Prime Time. Para hindi mahuli sa mga balita, sundan ang mga social media account ng Super Radio DZBB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZBB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Mercury Drug gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website www.mercurydrug.com.
mercurydrug.com. Nangunguna sa Mega Manila ang GMA Radio sa buwan ng Marso ayon sa AGB Nielsen Media Research. Number 1 sa AM station ang Super Radio DZBB 594 na nakakuha ng 56.3% audience share. Number 1 sa FM station ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 54.9% audience share. Damang-dama namin ang init ng inyong pagmamahal, mga kapuso at kabarangay. Maraming salamat po dahil kami pa rin ang numero 1 sa inyong puso. Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 GMA Radio number 1. DZBB Super Radio number 1. Mga kapuso, si Weng de la Peña po ito. Tuloy-tuloy lang ang aming paglilingkod po on air at online upang lahat ng dapat niyong malaman tungkol sa kaganapan sa ating bayan ay agad niyong nalalaman ng buo sa detalye at buo sa katotohanan. Dahil ang Super Radio DZBB ay walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. DZBB Super Radio number 1. Super Radio DZBB. Balitang tama, balitang totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Sa oras na 17 minuto makalipas ang alas 3 ng madaling araw, labas muna tayo ng himpilan. 2 arestado sa halos 1.2 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa Caloocan City. Alamin natin ang buong detalye sa ulat na yan ni Carlo Mateo. Kuyang Kaloy. Arestado sa drug by bust operation ang 2 lalaki matapos mahulihan ng iligal na droga sa barangay 66 Caloocan City. Agad na sinalakay ng mga operatiba ng Caloocan City Police ang bahay ng isa sa mga suspect matapos magpositibo ang transaksyon sa mga otoridad. Nasabat sa mga suspect ang higit 200 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakalaga ng higit sa 1.4 million pesos. Ganyan din ang iba pang mga drug paraphernalia. Ayon kay Caloocan City Police Chief Police Colonel Joey Goport, lumalabas sa investigasyon na maaring bahagi lamang ng mas malaking sindikato ang dalawa matapos kang madiskubre na nagmumula sa labas ng lungsod ang mga illegal na droga. Nakapit na sa Caloocan City Police Station ang mga suspect na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si Carlo Mateo ng GMA Super Radio DZBB Balitang Totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Salamat sa ulit na yan, Carlo Mateo. At mga kapuso, huwag kalimutang i-follow ang aming social media account. Hanapin lamang Super Radio DZBB sa Facebook, sa Expo na dating Twitter at maging sa TikTok. Meron din po kaming YouTube channel, search na lamang Super Radio DZBB at mag-subscribe. Salamat po mga kapuso at pagbati sa mga kapusong nakikinig sa atin. Ayan, sina Ate Linda Zafra Miranda, Ate Zayol Aloyra, good morning. Sina Nelson Malinaw, siyempre, Ate Antonina Fangon, Eton Lausin. Ayan, happy fiesta daw sa Municipality of Labo, Camarines Norte. Kay Jean Payumo, Eduardo de la Cruz, good morning sa'yo. Buboy Menes. Sino pa? Ayan, siyempre, sina Nanay Grace at Nanay Dory de la Cruz. Kay Tita Cora Santo Tomas. At nakikinig sa atin, kaibigan natin, sina Brian Castillo, kasama yung kanyang mga team, na si Edward Tolentino at Francis Pedraita. Good morning sa inyo at ingat-ingat kayo Saan man kayo papunta. Naku, ang aga-aga ang sipag Oo. May inspection ata dyan sa Scout Chuatoco. Ayan. Ingat kapatid na Brian Markado. Balik tayo sa balitaan. 20 minuto makalipas ang alas 3. Committee report kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, formal nang inaprobahan ng House Committee on Justice. Unanimous o bumoto pabor sa committee report ang lahat ng 55 miyembro ng komite. Kasama sa inaprobahan ng resolusyon at ang articles of impeachment. Sa kanyang opening statement, ikinit ni House Committee on Justice Chairperson Jervy Luistro na sinunod nila ang konstitusyon, hindi nagmadali at hindi rin nag-shortcut.
Markado. Apat ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang maiaakyat sa plenaryo ng Kamara. Ito ang kinumpirma ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima makarang aprobahan ng House Committee on Justice ang committee report kasama ang resolusyon at articles of impeachment kanina o kahapon. Ayon kay de Lima, iaakit sa plenaryo ng Kamara ang articles of impeachment at kapag naaprubahan ay ito na ang ipadadala sa Senado na tatayong impeachment court. Sinabi ni de Lima na kahit isa lamang sa nabanggit na articles of impeachment ay sapat na para ma-convict ang pangalawang Pangulo at permanenteng maalis sa pwesto. Markado. Kumalat naman sa social media na listahan ng mga kongresista na umano'y umatras sa pagsuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, pinuna ng isang kongresista. Ayon kay Bicol Saro Representative Terry Redon, kaduda-duda ang nasabing listahan, lalo't umabot pa rin sa 55 ang bumotong pabor sa pag-aproba ng House Committee on Justice sa committee report kaugnay ng impeachment. Kinwestiyon din ni Redon ang isang Bia Rodriguez na nasa listahan gayong wala naman umanong ganong pangalan sa mga miyembro ng mababang kapulungan. Dahil dito kumpiyansa ang mambabatas na makakakuha pa rin ng 106 na boto o 1/3 votes sa plenaryo para sa pag-aproba ng committee report para maipadala ang articles of impeachment sa Senado. Markado. Senado nakahanda naman sakaling iakyat sa Senado ng Kamara ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Tito Soto, hindi na nila kakailanganin pa na kumuha ng mga dagdag na abogado sakaling mag-umpisa ang paglilitis. Sapataan niyang napakaraming abogado sa Senado para gampanan ang kanilang mandato. Sa flag-raising ceremony kahapon sa Senado, hiningi ni Soto ang pakikisa at suporta ng mga empleyado ng Senado sa preparasyon at dagdag na tungkulin para maayos silang magampanan ang kanilang mandato. Markado. Minority bloc naman sa Senado kokontrahin ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court na maglilitis kay Vice President Sara Duterte. Palawanag ni Senador Robin Padilla, bahagi ito ng papel sa minority bloc kaya wag anya sana silang bansagan na bias. Pero sa kabilang banda, sinabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senador Amy Marcos at Senador Jingo Estrada na wala silang pinag-usapan na kukontrahin nila ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Sinabi ni Cayetano na susundin nila ang rules and procedures pagdating sa impeachment habang nangako naman si Estrada na ibabatay sa ebidensyang igagawad na hatol sa Vice Presidente. Markado. Mga magtatangkang patalsakin sa pwesto si Senate President Tito Soto sa layuning hadlangan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mabibigo. Yan naman ang pananaw ni Senador Erwin Tulfo na miyembro ng majority bloc na kaalyado ni Soto. Sa tingin umano ni Tulfo, malabong makakuha ng kailangang bilang ng boto ang mga magtatangka ng kudeta laban kay Soto ngayon. Agad namang nilinaw ni Tulfo na sa ngayon ay wala pa naman umano siyang nalalaman o naririnig na tangkang kudeta laban sa Senate President. Markado. Senador Amy Marcos muling iginit sa Malacanang na maglabas ng medical bulletin hinggil sa lagay ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Hiling ito ni Senador Marcos sa kabila ng mga balitang bumubuti na ang lagay ng kalusugan ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Anya, mahalaga pa rin na maglabas ng medical bulletin na ginawa ng doktor dahil karapatan ng taong bayan na malaman ang kalusugan ng Pangulo. Kailangan anya ito lalo't maraming trabaho, mayroong krisis at kailangan ng taong bayan ng mapagkakatiwalaan at determinadong leader ng bansa. Markado. Dating House Speaker Martin Romualdez maaari pang ituring na mastermind sa flood control anomalies. Yan ang iginiit ni Senador Rodante Marcoleta kung gumawa mo si Romualdez ng paraan o kinonsinti ang pamamayagpag ng katiwalian. Sa isang privilege speech, sinabi ni Marcoleta na mistulang inamin na rin ni Romualdez ang kanyang pagkakasangkot sa anomalya nang sabihin niya na hindi siya papayag na mag-isang bumagsak. Kung talagang may nalalaman niya si Romualdez sa anomalya, tungkulin itong ipagtapat. Markado. Freedom of Information Bill pasado na sa ikatlo at pinal na pagbasa sa Senado. Sa ilalim ng panukala, uobligahin ang lahat ng ahensya ng gobyerno sa ekutibo, legislatura at hudikatura, constitutional bodies at lokal na pamahalaan na isa publiko sa kanilang website ang lahat ng transaksyon, dokumento o records na may public interest. Maganda yan at sana tuluyang maging batas.
Kung ang layunin natin ay transparency talaga para mawala yung pagdududa at agam-agam ng publiko sa kung saan ba napupunta yung tax na binabayad natin, saan napupunta yung mga budget na nakalaan para sa mga proyekto, ito po isa sa mga makatutulong dyan. Ayon kay Senador Robin Padilla, Chairman ng Senate Committee on Public Information and Mass Media at nag-sponsor ng panukala, tatanggalan nito ang mga sagabal sa transparency sa gobyerno at magsusulong ito ng kultura ng accountability sa pamahalaan. Markado! At House Speaker Faustino D. III nanawagan sa mga kapwa mambabata sa Kamara na ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill. Sa kanyang talumpati, ginit ni D na ang pagpasa sa panukala ang magpapalakas sa tiwala ng taong bayan sa kanilang institusyon. Matatanda na bago ang recess na isa lang nasa plenaryo ng Kamara ang panukala pero bigong makalusot sa ikalawang pagbasa. Sa pagbabalik sesyon kahapon, 226 na kongresista ang tumugon sa roll call kaya diniklara ang pagkakaroon ng quorum. Markado! At Cavite Representative Kiko Barzaga balik na sa plenaryo ng Kamara. Kasunod yan ng pagtatapos ng ikalawang suspensyon ay pinataw sa kanya ng Kamara na umabot ng 60 araw. Sa kanyang binansagang Meow Meow vlog sa social media, makikita si Barzaga sa loob ng plenaryo ng Kamara na tinawag niyang Crocodile Farm. Anya, ang daming mga buhaya, ang daming magnanakaw pero ngayong balik trabaho na siya. Ihahatid umano niya ang hustisya. Bay, parang ang dating tigapagligtas pa. Mahirap magsira sa isang institusyon, nakasama ka rin naman doon. Siguro maganda lumabas ka muna. Diba? Ganun yun Oo. Ano ba ginawa niya nung mga panahon na suspendido? Meron siyang mga video gumawa ng music video. Ay nako. Mga kapuso, dyan po nagtatapos ang ating balitaan. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Salamat po sa mga nakasama natin sa loob at labas ng himpilan. Antabayanan po ang susunod na programa. Umaga na balita na kasama si Alan Gatus. Mga kapuso, dito sa DCWB walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ang oras 28 minuto makalipas ang 3:00 ng madaling araw. Markado sa Super Radio DZWB. Markado! Super Radio DZWB. Balitang tama, balitang totoo.